Hindi po talaga mapalampas ganang-ganong kadali ng mga kakampi ni Pangulong Marcos itong statement ni Vice President Sara Duterte, outgoing DepEd Secretary, tungkol sa designated survivor. Maraming anggulong lumalabas tungkol dyan eh. At isa po sa mga opisyalis, Deputy Speaker ng Kongreso, ay nagsalita tungkol dito. Pakinggan po ninyo. Ito, report ito ng News 5, isa sa mga legitimate news media organization dito sa ating bansa. Pakinggan po ninyo itong sabing ito. Report na ito. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, hindi magandang biro yan. Pwede raw siyang paimbestigahan, lalo't ang dating ng sinabi niya ay may mangyayari talagang masama sa presidente sa araw ng SONA. Napapasobra raw ba sa pag-Netflix ang bise? Sana raw maghinay-hinay at mas maging responsable ito sa mga sinasabi niya. Sinigundahan din si Gonzales ng Makabayan Block sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mukhang gustong maging presidente ni VP Sara sa pamamagitan ng pagligpit kay PBBM at sa ibang opisyal. Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President at maging ang palasyo. Pero si Senate President Jesus Codero ayaw na raw patulan ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor. Tingin niya, malinaw na ayaw lang pumunta ng Vice Presidente sa SONA. Malamang gumawa lang daw ito ng mas magaan na excuse. Kaya kung siya ang tatanungin, mainam na huwag na lang bigyan ng mali siya. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat walang batas sa pagiging designated survivor sa Pilipinas, totoo naman na ganito talaga ang papel ni VP Sara. I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa Constitution natin. Si Vice President. Yun yung responsibilidad ng isang Vice President. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan po yung mga, thank you sa News 5 sa report na yan. Napakinggan ko rin po yan, kaya po lang ipinarinig ko sa inyo. At napapatunay lang po yung mga statement ng mga congressman, senador, magkakaiba. Pero si Deputy Speaker Gonzales Jr. ang merong mariin doon na pahayag na dapat ay hindi yan ginagawa at dapat imbestigahan. Yung statement ni Escudero, palusot lang yon, plain safe lang. Dahil ang gusto ng Kongreso, dapat daw imbestigahan niya. Sino? Executive Department, Intelligence Community. Parang ganon. Pero ang statement niya nang parang kakaiwas lang sa SONA, hindi po yun ang basihan eh. Ewan ko naman ito si Escudero, Senate President pa naman. Kung ayaw mo mag-attend ng SONA, okay lang. Pero huwag mo na sabihin yung ganong designated survivor kasi nga may mga maling implication, may mga maaaring mag-isip ng mas nakakatakot o mapanganib sa buhay ng isang Pangulo at sa mga delegado sa Kongreso kapag nagsasalita ang pangalawang Pangulo. At sinasabi naman ni Gatchalian doon sa issue na ginamit lang yung designated survivor, pero dahil siya Vice President, in case naman mawala ang Presidente, siya talaga yun. Pero huwag naman yung survivor na issue, kasi ibang issue eh. Pag sinabing survivor, ikaw lang yung nabuhay, nakaligtas ka, at ikaw yung magte-take over, ganun yun eh. Di ba kahit na sinabi, mayroong barkong lumubog, ilan ba survivor? So, ilan ba yung nabuhay? Di ba? Parang ganun. O doon sa isang lugar may matinding kalamidad, marami ang nadisgrasya doon, ilan ba survivor? Mga ganun. So, bakit kailangan humantong doon sa marahas? Iba kasi yung survivor kaysa sa mag-take over ka dahil Vice President. Kasi nasa saligang batas naman yun. Pero huwag naman sana pong paglaruan nyo. Paikot-ikot lang kayo eh. Dapat maging responsable. Ayan na lang para sa akin. Opinion ko po at interpretation. Dapat responsable ang ating mga opisyal ng gobyerno sa pagsasalita. Alam nila dapat ang implication, negatibo o positibong epekto ng kanilang sinasabi at ginagawa. Ngayon, kung hindi nyo alam o sinasadya nyo, para lang kayo magpagulo sa kaisipan ng tao. Nanggugulo lang kayo para kung anong gusto nyo palabasin. Hindi po dadaan sa biro itong ating problema ng bansa. Hindi na dinadaan dapat sa biro ang isyong pampolitika. Kung para biro kayo, huwag kayong pumasok sa politika, mag-showbiz na lang kayo. Diba? Ganun yun eh. Kasi ang politika, paglingkod sa bayan, sa bansang mahirap ang kalagayan, dahil alam naman natin, problema natin talaga, kahirapan, noon hanggang ngayon. Dapat seryoso ang paglilingkod. Huwag daanin sa kung ano-anong mga propaganda at saka gimmick. Kung gimmick man yan. So,
Yung sinasabi ni Deputy Speaker Gonzales dapat imbestigahan. Kasi nga po, parang nakikita niyang hindi magandang statement mula sa pangalawang Pangulo, mataas na opisyal ng bansa. So, hindi ho tapos pa itong isyong ito. Ano po inyong masasabi diyan? Inyong basahin kung saan nanggagaling ang mga statement dahil magkakaiba. Statement na maaaring kakampi o hindi o kumakampi. Okay? Any comment po? Samantala, isang issue, naku, itong nangyari sa Amerika, dinudugtong na naman, dinadamay tayo. Kasi ngayon, merong isang DDS na naman, vlogger pa ito at dating opisyal ng gobyerno. Paano daw pag si Trump, paano daw si, yun daw nangyari kay Trump, paano daw si Pangulong Marcos? Best friend daw, kaibigan daw ni dating Pangulong Duterte, si Trump. Parang gusto nilang palabasin na iniisip nila mananalo sa eleksyon sa November sa Amerika si Trump na kaibigan ng dating Pangulong Duterte. At paano daw ang kalagayan ni Pangulong Marcos ngayon? Na ang kanya namang malapit na kaalyado ay ang Amerika under President Joe Biden. So inililihis na naman nila, tinamay na naman ang ating Pangulong Marcos. Nakalimutan nila na yung Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas o ng Pilipinas ng Amerika, kahit sinong presidente, ipatutupad yun kung kinakailangan. Hindi pwedeng tumanggi ang sino mang presidente ng Amerika tungkol dyan. Di ba? Yun po yun eh. Pero inaangguluhan nila na pagka daw nawala si Biden at natalo sa eleksyon, si Trump na umupo, kakampi na ng dating Pangulo. Yan ang dyan magaling ang mga DDS. Yan magaling, hindi ko nila lahat. Yan magaling yung mga vlogger ng DDS, na mang-intriga, man-chismis. Mag-speculate ng suntok sa buwan. Okay? Akala nila, ang politika sa Amerika, katulad ng politika sa Pilipinas, na dito, pag nagbagong presidente, nagbabago ang policy. Pag nagbago ang Pangulo, nagbabago ang lahat. Ay sa Amerika, hindi po. Sa Amerika, kung ano yung mga agreement nila sa ibang bansa, sa buong mundo, nangyayari yan, ipatutupad yan kahit sino ang kanilang Pangulo. Yung priority na lang ang pinag-uusapan doon. Sa mga policy, hindi sabihin kung si Trump babalik sa Amerika, mababaliwala, mawawalang saysay yung Mutual Defense Treaty at saka yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas. Hindi kasi agreement na yun eh. Inaangguluhan nila na yung dumi ng politika sa Pilipinas kasi dumi rin sa Amerika. Huwag naman, hindi naman ho ganun. Panlilin lang yan. Pagdadivert lang ho ng issue. Wala na maisip kasi sila eh. Wala na silang makitang materialis para siraan si Pangulong Marcos. Wala na silang makitang issue para sirain at galitin ang mga Pilipino. Yun po yun. Yun ang purpose nila. Galitin ang mga Pilipino sa kay Pangulong Marcos para maging kakampi nila. Humina ang ating Pangulo para lumakas yung kailang galawang personal interest. Ay ako naman, dito sa aking ginagawa, sa aking mga channel, kaya pakilike po ninyo ang aking mga video tinatapik dito. Ayun nga po. Paglilingkod, pagmamalasakit sa bansa, hindi lang sa Pangulo. Huwag paninlang, huwag paggamit dahil maraming makapili, maraming papanlinlang, maraming makasariling galawan. Ang ginagawa, hindi para sa kaunlaran ng bansa. Doon tayo sa katahimikan, pag-unlad ng bawat Pilipino at ng bansa, hindi doon sa mga interes ng iilan.